Magandang umaga mga kapatid. Bago magsimula ang ating misa, ipinaalala lamang na ito natin ang ating puso at isipan sa banal na Eukaristiya. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawing by rows. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Wedding bands. Ang sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. John Michael Vico at John Mariel B. Landicho. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila. Kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang po na ibapatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaanyayahan ang lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen. Magsiluhod po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin para sa bayan. Ama naming mapagmahal, ipinag-utos ng iyong bugtong na anak na kami ay maging asin at ilaw ng sanlibutan, maging matalinong katulad ng mga ahas, ngunit payak na gaya ng kalapati, sapagkat kami isinusugo mo bilang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, at ang ipahayag ang mabuting balita sa tanan. Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng aming bayan dahil sa korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagtatalo sa politika, kami ay tumitindig para sa katotohanan at patuloy na nananawagan na makamit ang katarungan. Ang Kristiyanong pananampalataya ang siyang naguudyok sa aming huwag magsawalang kibo, habang ang karapatan at kasarinlan ng aming mga kababayan ay niyuyurakan. Sapagkat kaakibat ng pagiging makadiyos ay ang pagiging makabayan. Ipagkaloob mo sa amin, Ama, ang katapangan na makilahok sa pagbabagong hinahangad ng aming minamahal na lupang sinilangan. Gawin mo nawa kaming mga daan ng pagpapanibago ng lipunan, simula sa aming sari-sariling pamayanan, pamilya, kapitbahayan, paaralan, at lugar ng hanap buhay. Labanan nawa namin ang pandaraya at pang-aabuso sa mga maliliit na bagay, bago ito maging sanhi ng pagdurusa sa aming kapwa. Kasama ni Mariang aming ina sa kanyang awit ng papuri, magtiwala nawa kami sa lakas ng iyong bisig, ipangalat ang mga palalo, ibulid ang mga makapangyarihan, itanghal ang mga dukha at may mababang kalooban. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Hari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
check. Magsitayo po ang lahat at atin nang pasisimulan ang banal na misa. Check, check, check. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa na maging matyaga sa pananalangin, sa kabila ng ating kahinaan at mga pinagdaraanan, huwag nawa tayo panghinaan ng loob sa pananalangin. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mahabaging Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa ay ang kinalugdan. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa amin, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josu, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josu ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy, nalupig ni Josu ang mga Amalekita. Ang salita ng Diyos. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handan lagi siya sa pagsanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan.
Sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon. Siyang mag-iingat saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at tumihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo,
Agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay kanina ay medyo umuulan, no? At pero ganun pa man, papasalamat tayo sa Diyos na tinipon tayo ngayong umaga, no, para sa ating banal na misa, ngayong araw ng linggo. Dumating ba sa punto ng inyong buhay na parang napagod na kayong magdasal at manalangin sa Diyos dahil parang walang nangyayari, no, sa ating panalangin? Ang imbitasyon ng mga pagbasa natin ngayong araw ng linggo, be persistent in prayer. Patuloy na tumawag sa Diyos, huwag mapagod manalangin. Kaya pag nilaya natin, paano tayo patuloy na tatawag sa Diyos sa ating panalangin? 3 points for our reflection. Una, being persistent in prayer means we have faith in God. Kapag tayo ay patuloy na nagdadasal, hindi tumitigil na tumawag sa Diyos, yan ay tanda na meron tayong pananalig sa Kanya. No? Ano ba ang pagdarasal? Kadalasan, ang intindi natin sa pagdarasal ay yung pagbasa o paulit-ulit na panalangin na galing sa mga novena o prayer booklet, pahabaan ng dasal. Kung ganoon ang tingin natin sa panalangin, talagang mapapagod tayo. Pero at the heart of prayer, tandaan natin, ang panalangin ay pakikipag-usap natin sa Diyos. Ugnayan natin sa Panginoon, our loving relationship with God, our loving Father. Kapag kinakausap natin ang Diyos sa panalangin na nanggagaling sa ating puso, yan ang tunay na panalangin. At nabakinggan natin, no, sa unang pagbasa, yung mga Israelita nasa digmaan. Ano ang dala nila sa digmaan? Hindi lang sundalo, hindi lang mga armas, kundi ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kapag si Moises ay nagdadasal, itinataas ang kamay sa burol, nananalo ang mga Israelita. Pero dumating ang punto, nangawit si Moises, na ibababa niya yung kanyang kamay, natatalo ang mga Israelita. Kaya ano ang ginawa nila? May mga assistant na pinadala doon kay Moises para hindi siya mangawit at itaas ang kanyang kamay. At nanalo sila sa labanan. Dahil sa kanilang pagtawag sa Diyos sa panalangin. Siguro isa rin itong imbitasyon sa atin, sa ating mga kinakaharap na mga pagsubok, no? The battles that we encounter in life, no? Ang probably isang pangangailangan na pinagdadasal natin o kaya kagalingan sa isang sakit o kaya isang intensyon na pinagdadasal natin o pagsubok na pinagdaraanan natin. Tandaan natin, katulad ng nangyari sa unang pagbasa, mapagtatagumpayan natin iyon, hindi lang gamit ang ating lakas, kundi sa tulong at awa ng Diyos. Kaya huwag tayong mapagod, manalangin, lumapit sa Diyos, dahil ang Diyos hindi nagpapabaya sa atin. Pangalawa, being persistent in prayer also includes listening to God. Ang pagiging matyaga sa panalangin, kasama doon ang pakikinig sa Diyos. Tandaan natin, prayer is a dialogue. Tayo ay nagsasalita, nakikinig ang Diyos sa atin, at sa ilang pagkakataon, ang Diyos din nangungusap sa atin.
Ito ang reminder ni San Pablo sa ikalawang pagbasa kay Timoteo. Sabi niya, lumago ka sa iyong pananampalataya dahil nakinig ka sa salita ng Diyos. At marahil tayo din, pwede nating gamitin ang salita ng Diyos sa ating pananalangin. Dahil minsan kapag pinagnilaya natin yung salita ng Diyos, meron palang nais sabihin ng Diyos sa buhay natin. No? Kaya pag tayo ay nagdadasal, kapag naubusan na tayo ng salita, baka panahon na iyon para tumigil muna saglit, manahimik, at makinig sa nais sabihin ng Diyos sa atin. If we are persistent in presenting our petitions to God, may we also be persistent in listening to God. Sa tuwing tayo ay magdadasal, maging bukas tayo sa mensahe ng Diyos para sa atin. At panghuli, being persistent in prayer molds our heart according to God's will. Ang pagiging matyaga sa panalangin, hinuhubog yung puso natin para maging katulad ang puso natin, umayon ito sa nais ng Diyos para sa atin. No? Yung talinghagang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, no? Merong isang balo lumapit sa isang hukom na walang takot sa Diyos. No? Dahil nainis yung hukom sa kakalapit niya, sabi niya, ibibigay ko na yung hinihingi ng balong ito. Sabi ni Jesus, kung yung hukom na ito na hindi tapat ay ipinagkaloob sa balo yung kanyang hinihingi, paano pa kaya yung Diyos natin na ubod ng kabutihan? Ipagkakaloob niya ang ating hinihiling, basta't ito'y para sa ikabubuti natin. Minsan kasi, kapag tayo ay lumalapit sa Diyos at humihiling, baka yung hinihingi natin ay hindi para sa ikabubuti natin. Kaya ang Diyos parang magulang, nakikita niya kung ano yung makabubuti at makasasama sa atin. No? Naalala ko noong bata ako kapag napapadaan kami parati sa bilihan ng laruan, gusto kong magpabili parati ng laruan. No? Minsan pinagbibigyan, minsan hindi. Dahil alam ng magulang kung ano ang dapat unahin, alam ng magulang kung ano ang mas prioridad sa buhay. No? At ganoon din ang Diyos natin. When we present our petitions to God, God is like a parent who knows what is best for us at ipagkakaloob niya ang hinihiling natin in His own way, in His own time. Huwag lang tayong sumuko sa pagtawag sa Diyos, patuloy na manalangin, dahil ang epekto sa atin ng pagdadasal, binabago ang puso natin na umayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ito ang ating ipagdasal sa misang ito, nawa ay patuloy tayong lumapit sa Diyos sa panalangin. Ang paglapit sa Diyos sa panalangin ay tanda ng ating pananampalataya. Makinig tayo sa nais sabihin ng Diyos sa atin, at nawa sa ating paglapit sa Diyos, unti-unti mahubog ang puso natin sa kalooban ng Diyos para sa ating kabutihan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Makapangyarihan naming Ama, sa pamamagitan ng misteryo paskwal ng iyong bugtong na anak, tinutulungan mo kami sa pagkapit at pagtitiwala sa iyo. Sa aming mga panalangin, palakasin mo ang aming mahinang pananampalataya. Manalangin tayo, mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, pagkalooban mo kaming iyong simbahan ng banal na pagtataga sa aming pagsisikap maging salamin ng iyong pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tulungan mo ang aming mga punong bayan upang tuwi na silang makapaglingkod sa ngalan ng katotohanan, kabutihan at kaayusan. Makita ka nawa nila sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, alalayan mo ang lahat ng cultural workers sa kanilang mga adhikait gawain. Tulungan mo kaming maging mas sensitibo sa pagkilos ng iyong espiritu sa mga kulturang aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buksan mo ang daan patungo sa iyong kaharian para sa mga namayapa naming mahal sa buhay, pati na rin ang mga walang nakakaalala. Manalangin tayo. Pagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ang iyong salita, O Ama, ay buhay, mabisa at nakauunawa sa pagninilay at pag-iisip ng puso. Sa diwa nito, gawin mo kaming mas mabunga sa aming paglilingkod sa iyong paghahari sa pamamagitan ng Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran
sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Lubhang nababa ang kanyang loob sa pagkakamay ng tao sa sinukob, kaya't minabuti niyang siya ipanganak na birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay. O paugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Jessie na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit na, sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang arong papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Dahil ngayon ay World Mission Sunday, magkakaroon tayo ng second collection para sa mga gawaing misyonere ng simbahan at gentes. Anumang tulong na inyong may babahagi ay buong pusong pinasasalamatan. Mga paalala, ang ating second collection nung nakaraang linggo para sa pagsuporta sa mga gawain ng Episcopal Commission on Indigenous Peoples ay nakalikom ng 19,438 pesos. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong bukas palad na pagtugon. Ang Caritas Manila ay kumakatok sa inyong mapagbigay na puso upang suportahan ang mga kapuspalad na kabataan mula sa Metro Manila, mula sa pinakamahihirap na probinsya, mga katutubo at biktima ng mga kalamidad sa pamamagitan ng YSLEP campaign. Nakakapagbigay tayo ng kolehiyo o vocational education. Ang anumang halaga ng donasyon ay magiging malaking tulong para sa mga scholar. Kung paano sumuporta, maaaring bisitahin ang Caritas Manila booth sa labas ng parokya. Salamat at pagpalain ka ng Diyos sa iyong kabutihang loob. May fundraising raffle ang parokya, 50 for 100, para sa ating mga parish scholars sa halagang 100 pesos. May chance kang manalo ng 50,000, 20,000, 10,000, at mga sako ng bigas. Ang raffle draw ay sa December 28, 7:30 ng gabi dito sa San Isidro Labrador Parish. Mabibili ang mga tickets sa gate malapit sa SM parking at sa ating mga servant leaders. Ang imahe ng Our Lady of Fatima ay mananatili po sa ating parish hanggang October 21. Inaaniyahan po ang lahat na dumalaw at magdasal. Inaaniyahan po ang lahat na makiisa sa culmination ng Month of the Holy Rosary sa October 25, 5:30 ng hapon. Ang Las Piñas City Health Center ay may libreng bakuna para sa mga batang 0 to 23 months na hindi pa kompleto ng turok ng bakuna. Isasagawa ito mula October 1 hanggang 31, Lunes hanggang Biyernes sa lahat ng health centers.
Dalhin ang mga bata para sa proteksyon nila. Hindi po tatanggap ang parish office ng individual mass intentions para sa mga kaluluwa. Sa halip ay may mga envelopes pong nakahanda kung saan maaari ninyong isulat ang mga pangalan ng inyong mga yumaong mahal sa buhay para sa buwan ng Nobyembre. Maaari po ninyo itong ihulog sa nakatalang drop box. Ang parada ng mga santo ay paparating na. Inaniyahan ang lahat ng mga bata at kabataan, 8 hanggang 39 taong gulang, na makiisa sa amin sa pagdiriwang ng Araw ng mga Santo dito sa San Isidro Labrador sa November 1, 2025, 4 ng hapon. Magdamit tulad ng inyong hinahangaang santo at sumali sa parada. Magparehistro lang sa opisina ng parokya bago mag-November 1. Ating pasalamatan ang ating mass offers ngayong araw mula sa Hernandez Compound. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.